usapin na nangyari kagabi. Oh. Napansin nyo din naman siguro, no, yung acting ng mga usaan, no? Oo, Habang no? nagbebes, ano? Oo. Tapos kakarga na ng mahabang baril. Gusto ko pa naman yun, mahaba. Talaga naman, matigas pa yun, di ba? Matindi. Kitang-kita ng mga kababayan natin, depende na lang doon sa nagbubulag-bulagan, na tinatanong sila ng mainstream media. Sa kanila kasi nakita eh. Sila yung, di ba, alam nga kumilos yun ang hindi alam ni Cayetano. Tama. Di ba? Nagbebes. Tapos, nilabas na nila yung mga baril. Tsaka pumasok yung Marines at may PNP. O ngayon, tanungin ko kayo, alam ni Cayetano, hindi? Ito kasi yan. Alam ni Cayetano yan dahil sila yung gumawa ng script. Tama. Ulitin ko lang, para sa kaliwanagan, para sa kaliwanagan ho, mga kababayan, ang mga sundalo, ang mga pulis, at mga iba parong mga bodyguard, nandoon na talaga. Sabi ni Pangulo, yung mga yan, naka-assign na talaga doon. Ibig sabihin, sabi niya, walang mga galing sa labas na mga sundalo at pulis na pumasok dyan. So, ibig sabihin, eto nga ay maliwanag na muro-muro. Tama. Kasi isipin mo napakahigpit ng security dyan sa Senado. Nakokordon na nila yan. Kung gunman ka, napapasok doon na may baril, hindi mo ma-allowed ka. Di ba hindi? Ganun lang kasimple. Di ba, nakita mo din yung isang video na nagputukan. Parang wala lang, parang party-party lang Tsaka na. So kayo dyan. Tama ka doon, may punto ka doon. Ganun, di ba? Tignan mo yung OSAA. Natatawa-tawa pa habang tinataboy niya yung mainstream media. Yan muna kayo. Walang energy. Walang makitaan na parang Uskin konti. Usot pa. Konti pa usat. Hindi, tsaka ito yun eh. Alam mo, parang talaga yung kanilang plano ay talagang kahit papano kapani-paniwala nung una. Pero kung iisipin mo na nagkakabarilan na, nagkaputukan na, pero yung sandamakmak na media, bakit parang hindi naman nababawasan? Tama. At bakit ka nagpapasok ng napakaraming media kung uwian na? Tama. Uwian na ng mga senador eh. Tama. Bakit ang daming media na pinapasok sa gusali ng Senado? Tama. Kaya alam mo, nung pinapanood ko, bakit ang dami pa? Uwian na nga. Di ba? Tsaka nagulat din yung mainstream media doon na kung bakit bigla silang sinabihan na magla-lockdown ulit. Yun bago magputukan. Magla-lockdown ulit, yung gusto lumabas na, dahil hindi na kayo makakapasok o makakalabas. So nagtaka, galing to sa news napanood ko, nagtataka yung mainstream media, bakit kami pinapalabas na? 'Di ba? Kasi nakabuntot talaga sila dun sa mga usaay, 'di ba? Kaya yun ang isang sinabi din ni Mr. Llamas. Kaya niyo yun, 'di ba? Yun, nagtataka siya bakit ganun. Parang halatang-halata talaga na may plano. May plano, kitang-kita. Tsaka kaya kasi, alam nyo, kung talagang lockdown na ang Senado, walang media yan. Aalisin mo yung media, ang protocol po sa mga ganyan. Sa mga protocol po na mayroon pong tinutugis. Automatiko po, lahat pinapalabas. Sino ka man, lahat pinapalabas. Correct. Walang tinitira yan. Media, nilockdown mo yung media. Hindi pa pwede kasi magiging casualties. Kaya nga eh. Huwag niyo po kaming bubuin. Hindi po hayaan ng otoridad na nandun yung media para maging casualties, may namamaril po. Alam mo kung bakit nila ginagawa yan? Na kahit na ganyan yung mga sitwasyon na, syempre pagka may pumutok na, dapat labas na lahat, di ba? Yes, Pero nanatili ang media, nanatili pa yung mga empleyado. Kasi sanay ang mga kulto ni Duterte na ganyan ang gawin dahil yung mga taga-suporta nila, makikitid, mahihina, Mahina utak. Kaya nasanay sila ng ganon. Di ba? Sa akin, meron akong tatlong dahilan kung bakit nangyari yun. Una, patakasin si Bato. Pangalawa, galitin yung taong bayan, which yung mga Duterte supporters. At, diba, kita mo naman yung mga live ng mga senator na mga Duterte, talagang nangiingganyo sila na magalit. Tapos pangatlo, mga ka-eksena, ito na yung tawag dito,
gusto nilang magalit naman ang taong bayan kay Pangulong Bongbong Marcos o sa Correct. gobyerno. Tatlong lang yan na nakikita ko. Alam mo, hindi nyo magagawa, hindi nyo malilinlang ang taong bayan. Kitang-kita po. Ang number one na issue dito, nasa na si Bato? Bakit kailangan makatakas ni Bato? Yan po ay hindi dapat nakatakas, Cayetano. Nagpe-press con ka, banggitin mo kung bakit nakatakas si Bato. Yun ang unang issue dito eh. Dinadivert mo sa iba't iba. Ilabas nyo ang CCTV. Ilabas nyo kung sino man niyang sinasabi yung nagpaputok. Ilabas nyo yung OSAA. Diba? May findings na eh. Oh. Meron na ba? Meron na eh na Yung sa ano oo, nila? na ang Parapin? ang nagpaputok na una, OSAA. yung si Mao Zedong. Mao Zedong. Oo, ikalawa, sumagot yung NBI na isa kasi nga warning shot eh. Yun na nga yun na nga. So ngayon ang nangyari wala. Ano pa rin sila. Yun na yung nangyari. Nagpaputok kami. Isipin mo yun 37 shots. 'Di ba? So, kung isipin mo, bakit magpapakawala ng ganong karami out of nowhere lang? Sino ba kalaban nyo? Wala nga kahit isang tinamaan, 'di ba? Oo. At saka, mapapansin nyo po, ang galing. Nagulat ako talaga eh. Alam kong scripted eh. Oo. Alam mo bakit? Bakit? Putik si Mark Villar nagsalita. Oh. Tanginan niya, tahimik yan eh. Oh. Diba? Paano nagsalita si Mark Villar? Ibig sabihin, scripted to. Oh. Si Mark, tahimik yan. Diba nagsalita? Scripted. Peki ka agad eh. Dapat di nagsasalita si Mark Villar. Yung fake news ka agad yun. Lahat sila naka-live eh. Nag-live si Amy Baba. Nag-live si Pia Cayetano. Puro paawa. Nag-live si Camille Villar. Nag-live si Loren. Nag-live si Kawatano. Scripted. Maiya kayo sa taong bayan. Panagutan mo yan kay Tano. Panagutan mo yung kay Bato. Maiya ka sa mga biktima ng EJK. Tama. Pero kasi hindi nila naiintindihan. Alam nyo kung bakit. Bakit? Bulag sila eh. Oo. Pagka sinabi mong Duterte, wala na eh. Para bang ang pag-asa na lang nila sa political career nila, ang mga Duterte. Correct. Para bang yun, basta kailangan maging Duterte ka para manalo ka sa eleksyon. Nakalimutan yata nila na ang taong bayan nagmamasid. Wala